simple lang naman, sapat sa pangunahing mga pangangailangan. Saan mahahagilap ang mga munting pangarap, makaipaw sa hirap, maalwang hinaharap. Sa bunyagi at kusa, munting pamayanan, sa husay kinilala, umani ng karangalan. Kay raming nagsasabi, ang galing-galing daw namin. Saan ba nang gagaling? Ano bang anting-anting? Simple lang yan, kaya mo yan, bay! Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na Sa pag-asenso. malikhaing Sa paraan, paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. This program is brought to you by the Development Bank of the Philippines. Isang pamahalang may pananagutan sa nasasakupan, nagbibigay kapangyarihan sa mamamayan, nagpapalakas ng mga opisyal at sektor ng lipunan, at kumikilala na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang konsepto ng mahusay na pamamalakad ni Secretary Jesse Robredo. Isang taon pagkatapos ng di inaasahang pagkamatay ng natatanging leader ng Naga, balikan natin ang daang tinahak ng mga Nagenyo mula sa isang syudad na lubog sa utang hanggang sa pagiging isang modelong lugar na larangan ng pamamahala. Simula pa noong EDSA Revolution noong 1986, mukhang bibig na natin ang people power. Ano nga ba ang ibig sabihin ng people power? Ako po si Doc Eddie. Tunghayan natin kung paano isinasabuhay ang people power dito sa Naga. Isang galing po. Naging inspirasyon daw ni Secretary Jesse Robredo ang EDSA People Power Revolution. Kwento ni dating Vice Mayor Gabby Bordado. Isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Karamihan sa mga politicians natin, lip service. But Jesse was trying to come up with a scheme na talagang bibigyan ng power ang mga tao. Ang naisip niya, yung participatory system of local governance, wherein all the sectors of the community would be given a chance na makasama sila sa sistema ng pamamahala. Sinimulan sa Naga ang People Empowerment Program. Ipinasok nila ang People Empowerment Ordinance, and among other provisions was the creation of the Naga City People's Council. Kasalukuyang pinamumunuan ni Ramiro Samar, ang Naga City People's Council ay kinabibilangan ng halos 100 non-government at people's organization sa Naga. Pinipili ng kasapi ng mga samahan ang mga magiging kinatawan sa 14 na miyembrong board ng Naga City People's Council. Lahat siguro ng tao dito sa Naga is member of the 14 basic sectors. Dahil sa Naga City People's Council, nagkaroon ng boses ang mga Nagenyo sa mga sesyon ng Sangguniang Panlungsod. Doon namin nabubuo yung aming mga pananaw at may mga suggestions, questions. Lahat ng sector na institutionalize, lahat ng mga gusto namin gawin, marami kaming katulong dahil member kami ng NCPC. Mas marami kaming kakampi, mas marami kami nakukuhang ideas sa iba, mas maraming mga grupo na sumusuporta ng aming advocacies.
Binalak daw ni Mayor Jess na mas palakasin pa ang Naga City People's Council. Iminungkahi niyang bigyan sila ng kapangyarihang bumoto sa sangguniang panglungsod. Ang sabi nila, ano ba to? Unelected sila eh. We had been elected as councilors, as vice mayors. Bakit bibigyan natin ng mga taong ito ng power na mag-craft ng legislation, power na mag-introduce ng mga innovations dito sa ating sanggunian na hindi naman sila binigyan ng tao ng mandate? Pero sa pagpupursige ni Mayor Jess, nakumbinsi rin niya ang sanggunian na gawing ordinansa ang Naga City People's Council. Ayon kay John Bongat, ang kasalukuyang mayor ng Naga. Kasama na sila sa pag-determine ng quorum. Dati mga konsyel lang or your regular members, they are considered as regular voting members of every standing committee of the Sanggunian and every committee and board. Mula noon, sari-saring ordinansa na ang naisulong ng Naga City People's Council. Kagaya nung Rantabay sa Kauswagan Ordinance, ito yung localization ng Urban Development and Housing Act of 1992. Naisulong namin yung ordinance na magkaroon kami ng sariling office dito sa City Hall compound. Yung 1% budgetary allocation sa persons with disability and senior citizen, ginawa naming 2% and divide equally siya. 1% sa senior citizen and 1% sa amin. So, both happy. Kwento ni Lenny Robredo, biyuda ni Mayor Jess, ang paghahatian ng kapangyarihan sa pagitan ng leader at nasasakupan ay nagbigay lakas sa mamamayan na maging mapagmatyag sa klase ng pamumuno sa kanilang bayan. Kaya very welcome sa kanya yung participation ng ordinaryong tao sa pamamalakad ng lungsod. Kasi palagay niya kaya siya nagiging mahusay kasi parati siyang on his toes kasi may nanonood sa kanya. Para alam at mahihingi ng mga mamamayan ang tama at sapat na serbisyo mula sa mga tao ng pamahalaan, binigyan sila ng kopya ng Citizens Charter. Si Florencio Mongoso, ang kasalukuyang city administrator ng Naga, ang inatasan ni Mayor Jess sa proyekto. Para po ma-eliminate natin yung red tape, nilista natin ano yung mga transaksyon na ginagawa sa isang local government unit, ano naman yung mga obligasyon ng kanyang mga constituentes para po maging mas mabuti yung resulta ng trabaho ng dalawa. Kakabit ng People Empowerment Program ni Mayor Jess ang pagpapalakas ng mga Nagenyo para maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng lungsod. Isa si Magno Conag III sa mga negosyanteng sinuportahan ni Mayor Jess. Imbis na lumabas ng bansa, mas pinili ni Magno na sa Naga simulan ang kanyang IT business. 33 taong gulang lamang, kasalukuyang Executive Vice President ng Naga Chamber of Commerce, si Magno ay nagpapatotoo na people empowerment ang susi sa kaunlaran ng mga mamamayan ng Naga. You can do anything you want in Naga. You want a business, set it up. You want change, you set it up. You want to help, set it up. Sunod na hinarap ni Mayor Jess ang kaunlaran ng lungsod. Nakita niyang mas bibilis ang pag-unlad ng Naga kung uusad din ang mga bayan sa paligid nito. Binuon niya ang Metro Naga Development Council. Ito talaga yung Ayon kay Shiglin Bulao, ang Executive Director ng Metro Naga Development Council, ang kultura ng pagtutulungan ang sekreto ng tagumpay ng Metro Naga Development Council. Yung Naga City, parang siya yung pinaka-big sister kasi nandito nga ang economic activity talaga. Tapos yung iba, parang may specialization lang sila. Like yung nandun sa may coastal area, yun yung dinidevelop nila ng mga port area. Yung halimbawa, nasa periphery ng Naga, nandun yung mga housing. Kung hindi na pwede within Naga City, di nagde-develop sila ng residential areas outside. Dahil sa programa, lumakas daw ang kakayanan ng mga mamamayan ng lungsod at mga nakapaligid na bayan na nakibahagi sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan. Pa-participate sila in policy development, in the decision-making process, in giving feedback to whoever is in the government. Naririnig talaga yung voice nila. Ang pagbangon ng dangal ng mga Nagenyo ang isa raw sa mga pinakamahalagang iniwan sa lungsod ng yumaong leader. We should feel proud of our place, of our history, of our heritage, of our culture, of the government that we have here in Naga. We are also doing our best as local officials, especially that we are inheriting the best practices of one of the greatest mayors of the Philippines, Secretary Jess Robredo. Para hindi makalimutan mga taga-Naga, nakapaskil ang mga 10 malilit na bagay na pwede nilang magawa
para mapaganda ang kanilang syudad. Sinubukan ko ang kaalaman ng mga tao tungkol dito. Pag may nalaglag po dyan, susuli ko po sa may-ari. Dapat kung ano man mga obligasyon, dapat magampanan po sa tamang oras. Okay. Nakakatulong ba ito? Opo. Sample pa lang yan, pero magagawa natin yan. Ang mga programang nagpapalakas sa kakayanan ng mamamayan ang nagpanalo kay Mayor Jess ng Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2000. Very competitive si Jess in that sense. Parang gusto niya parati nauuna yung Naga kasi palagay niya nadadagdagan yung pakiramdam ng mga tao dito na kasali siya sa pagiging mahusay ng Naga. Parati niya yung sinasabi na if there is anything that I think I added sa bawat Nagenyo, yung pakiramdam na mahusay siya. Naniniwalang ang kabataan ay kinabukasan ng bayan at umaasang maaari silang hubugin para magsilbi ng tapat at makakatulong sa pag-unlad ng lipunan. Sinuportahan ni Mayor Jess ang Naga City Youth Officials Program noong 1989. Mula April 15 hanggang May 31, nakararanas ang piling-piling mga kabataan na humawak ng posisyon sa lokal na pamahalaan. Si Allen Riondanga ang namamahala sa programang City Youth Officials. Nakita ni then Mayor Bredo yung kahalagahan ng pagsama ng kabataan sa pagdidesisyon ng pamahalaan. Nag-decide siya na kunin yung pinakamagagaling na mga kabataan na maging official din ng City Hall para matuto kung paano ba pinapalakad yung city government during that time. Tinawag na Boy Scout Month ang programa at pinaiiral na bago pa maupo si Mayor Jessie. Ang mga posisyon ay para lang sa mga taga-University of Nueva Cáceres at Ateneo de Naga University, ang dalawang pinakamalaking universidad sa Naga. Si Nathan Serio, ang kauna-unahang City Youth Mayor ng Naga sa administrasyon ni Mayor Jess. Nung taon na yon, ako yung presidente ng Student Council sa Ateneo. Isang linggo lang ang termino ng mga city youth officials noon, minabuti ng batch ni Nathan na imungkahi ang pagbabago sa programa. Purpose of the program is to magbigay ng first-hand knowledge and experience sa youth kung paano tumatakbo yung local government. Napakaikli nung 1 week. Pwede ba, imbis December, summer? At pwedeng 1 month, inadapt naman ni Mayor Robredo. The next year nga, naging 1 month na siya. Sa mga sumunod na taon, pinayagan na makilahok ang mga mag-aaral ng iba pang mga paaralan. Binago rin ang proseso sa pagpili ng mga uupong city youth officials. Noon parang magkakampanya ka sa mga ibang student leaders. Ngayon may exam, tapos panel interview. May certain points na ina-assign noon. Yung unang palaging perception kasi sa CYO ay parang group of elite. Ito yung aming hinanapan ng solusyon. How to make it more inclusive. Para baguhin ang pananaw na elitista lang ang pinipili sa city youth officials, binuksan ang programa sa mga out-of-school youth. Si Sally Malye, ang kauna-unahang out-of-school youth na naging city youth official noong 2007. May friend po ako, classmate ko from high school. Binalitaan niya po ako. So, exam tayo sa CYO. Wala rin daw siyang tiwala sa gobyerno noon. Sabi ko, baka ayoko sa government, parang ganyan. Kasi feeling ko noon, ang ano ko is corruptions, ganyan yung mindset ko noon. Laking gulat ni Sally na mabingwit ang pangalawang pinakamataas na posisyon, ang pagka-vice mayor. I-ready ko na lang yung sarili ko sa mga expectations. Ang karanasan ni Sally bilang city youth official ang nagtulak sa kanyang magbalik eskwela. Kailangan kong patunayan na ipagpatuloy ko yung pag-aaral ko and maging inspirasyon ko yung pagiging out-of-school youth ko na naging city youth vice mayor ako. Pagbibida ni Michael Racal, chairman ng selection committee ng city youth officials. Marami na raw ang gustong makilahok sa programa. Taon-taon, umaabot sa 500 aplikasyon ang natatanggap nila. After po ng masusing pag-review dun sa mga requirements, nagpo-post po kami ng mga pangalan na qualified na mag-take ng written exam. Dumadaan sa butas ng karayom ang mga aplikante. Isang exam at panel interview ang kailangan nilang ipasa bago hiranging city youth official.
mahigpit na pinaglalabanan ang pagkakataong makapaglingkod sa 45 posisyon sa ehekutibo, lehislatibo at kinatawan sa Naga City People's Council. Minsan, hindi siya top sa examination, pero pag in-interview mo, siya talaga yung lumalabas na magaling at karapat dapat na maging City Youth Mayor. Si Herlyn Balares ang napiling City Youth Mayor noong 2012. Putting us into office, parang mas nakikita namin how LGU Naga works. Tapos, nade-develop yung sarili namin. In terms of pag-alis namin dito, we know we are better individuals na po. Sa loob ng 1.5 buwang panunungkulan, ay ginagabayan daw sila ng kanilang mga kapartner na opisyal ng pamahalaan. Binibigyan nila kami ng specific tasks na, okay, ito yung project ng youth and then you submit it during this day. We sign beside their name, tapos nakalagay yung possession namin. So parang we feel na part kami dun sa pag-discharge ng function na yun. Malaki raw ang responsibilidad ng mga city youth officials sa kanilang termino. They will sit side by side po dun sa mga counterparts nila. Lahat ng mga pipirmahan, countersign po yung city youth official. Lahat na city youth officials na nasanggunian, nag-a-attend po ng session. It's a joint session po. Kailangan may quorum kami at may quorum din sila. May hangganan daw ang kapangyarihan ng city youth officials. Pag sa pera, hindi po kami pwedeng magperma ng basta-basta. Kasi po, yun, pagde-decidean po kasi yun ng mga higher officials ng Naga. Yung CYO naman is may sarili po siyang budget. So yung naka-allocate po sa amin ng budget, yun po yung papaikutin namin for our projects. Napapabilib daw ng mga city youth officials ang kanilang counterparts. Nung panahong iyon, hindi na maganda yung setup ng market vendors. Wala silang mga tamang basurahan. Yung kanilang mga waste sa kanal lang nila tinatapon. Kumbaga, kung hindi dahil dun sa expose ng isang city youth councilor ko, hindi makikita ng mga local na official na kailangan ng baguhin yung about dun sa market vending. Ni-launch namin yung buong May as talagang buong month-long celebration ng Youth Month. Dahil sa programa, nabuksan ang isip ng mga kabataan sa kahalagahan ng mabuting pamamalakad. Number 1 po is transparency sa city government operations. And then number 2 po is in the next few years, sabi nga nila, kami yung papalit sa kanila dyan. So mas maganda na binibigyan nila kami ng opportunities to learn and to develop ourselves para at least when that time comes, very competent individuals na po yung hahawak sa city government. Marami sa mga city youth officials noon ay naglilingkod na sa pamahalaan. Kabilang dito si Nathan Serio, na isa ng konsihal ngayon, Magbabandiklak yan. at si Florencio Mongoso, na city administrator ng Naga. Eye-opener yun sa akin na kung paano ang gobyerno natin pinapalakad. Ibang-iba yung karanasan na pumasok ka ng gobyerno for even a week's time lang. Nakita ko talaga na hindi naman pala lahat ng taga-gobyerno ay para-pareho. Dito ko nakita na meron pa rin palang pag-asa na maayos natin ito. Lahat ng transaksyon. Sa kanyang pagsisilbi sa lokal na pamahalaan, umusbong isa na namang malikhaing paraan ni Mayor Jess, ang Productivity Improvement Program. Ito po yung nagbigay ng set of standards, working standards for the city government employees kung paano po nila gagawin yung kanilang mga trabaho bilang individual at bilang grupo para po maging mas produktibo yung mga kalakaran dito sa local government unit. Pinairal daw ni Mayor Jess ang kanyang definisyon ng magaling na pamamalakad. Ang pagbibigay ng epektibo, kapaki-pakinabang at sapat na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Ang tagumpay ng Productivity Improvement Program ng Naga ay nakasandal sa kakayanan nitong hanguin ang potensyal ng iba't ibang empleyado ng City Hall. Hindi raw kumagat ang mga empleyado noong umpisa. Nagsimula pa ako sa city government na noong 1990. Ang inabutan ko po yung usual na galaw ng empleyado sa gobyerno. Binibilang po yung oras, 8 hours. Ang iba nga hindi na inaabot ng 8 hours, maalis na. Yung mga employees, yung una, wala yan. Mga
Mga pa-epal yan. Isipin nila, 3 years lang yan, 4 years lang yan. So, bakit ka pa magpapakamatay sa katatrabaho when you could relax and then time in, time out lang, ganyan. Nung bago siya sa City Hall, ang pinakaunang resistance na naharap niya yung sa empleyado. Kasi nag-istrikto siya sa oras ng pagpasok sa kapaglabas sa opisina, nag-istrikto siya sa mga policies sa loob ng opisina. Pero hindi raw ito inalintana ni Mayor Jess. Nag-introduce siya ng mga reforms. He also conducted an aptitude exam. Dahil nahalata niya na may mga engineers na kung saan-saan na mapasok, may mga accounting graduates na kung saan nasa City Health, ganyan. So, ni-reorganize niya ang bureaucracy and based on sa exams, ni-reassign niya yung mga tao. Across the board increase siya ng salaries. Kahit na hard life na talaga yung coffers ng city government, wala na. In return, we expected na gagawa rin ng mabuting mga gawain yung mga and it worked. So, and it worked. Oh. 2 taon mula nang ilunsad ang Productivity Improvement Program, nakita na raw ang malaking pagbabago sa mga empleyado. We are getting a lot of actually mga letters and letters from mga citizens praising praising yung mga ibang frontline offices for their efficiency. Kahit hindi na kami bantayan ng aming mga hepe, ng aming mga department head, nasatapos po namin na mas maganda yung quality ng trabaho. Parang nag-level up kami. Kasi di ba, what comes first into your mind when you hear yung public market, madumi. So, magulo. Inano namin yun, tinanggal namin yung sa perception. Kaya kung mapansin nyo, meron kaming color coding. Meron kaming uniform. So, dito sa baba, yellow. Sa taas, dahil mga section, sa kagulay, green. Maging dedicated sa trabaho namin. Maging honest at trustworthy. Service to the people talaga in-inculcate niya sa amin. At saka kung paano talagang to our best service na maibibigay namin. Nagpatuloy sa termino ni Mayor Bongat ang Productivity Improvement Program. Ayon sa mga empleyado, mas pinalakas pa niya ito. Sa lahat ng pintuan o entrance na mga offices, may makikita kayong isang malaking poster na nakalagay doon yung mga services being offered by the office at saka sino yung responsible person. So ang nangyayari is hindi na yung mentality na that's not my concern because that's not my duty or that's not my office. So whenever you approach anyone, any employee of the city government, they can say na they can direct you to the right people or they can assist you in whatever way they can. Pinagtabi-tabi raw ni Mayor Bongat ang magkakaugnay na opisina para mas mapabilis ang serbisyo ng City Hall sa mga tao. Because of the paper flow or document flow. So sabi ko, ba't hindi natin itabi ang budget office sa accounting office? So yun naman ang ginawa natin. Tinabi natin, may butas na lang sila doon, nagbutas lang, na yung lahat ng papeles na makarating doon sa tao, ipapasa naman doon sa tao na nandoon sa kabilang opisina. Dahil mas madali mag-process ng business permit dito, maraming na-encourage na mga business operator na kumuha na ng business permit. So in terms naman of revenues, tumataas ang rentbuhay. Sa pagtatasa ni Clarine Tobias, ang presidente ng Naga City Chamber of Commerce, nadagdagan ng 71% ang nagbukas na bagong negosyo sa Naga dahil sa programa. May panahon na nagsabi si Mayor na wala na akong ginawa kundi ribbon cutting. Hindi ko na nagagawa yung mga ibang trabaho daw niya. Kasi ang maganda kasi dito sa Naga, number one, very active ang private sector. Pag may lumapit sa amin, definitely, yung mga kailangan nilang tulong kung paano sila magsa-start, pati pag mayor's permit, kung ano mga requirements, tutulungan namin sila. Kakabit nito ang libo-libong trabaho para sa mga Negenyo at karagdagang kita ng lokal na pamahalaan. Tumataas yung business taxes, yung collection, at saka yung real estate taxes collection. Sa tingin lang namin, nakita naman nila na maganda naman yung pag-manage ng city na funds and they can feel that the funds are being spent wisely. Sa kanilang 14 na parangal, pinakamarami sa 20 taong kasaysayan ng Galimpuo, walang duda kung ano ang pinamana ni Secretary Jess Robredo sa mga Negenyo. We are happy na may iniwan talaga siyang concrete na mga mapapakinabangan ng mga tao, hindi lang in terms of mga buildings. Mas importante sa kanya ang education.
Mas importante sa kanya ang madadala ng mga bata, ng mga tao. Yung legacy niya dito sa Naga, pinakita niya na posibleng maging excellent sa lahat. Hindi niya pinayagan na maging mediocre yung mga programa. Hindi niya pinayagan na hindi mahusay yung namumuno. Palagay ko napakalaking bagay nun sa city. Kasi yung lahat na susunod na mga mag-govern sa kanila, ganun ang klaseng governance yung hahanapin nila. Ako palagay ko yun yung pinakamalaking contribution niya. Yung for people to demand from their governors the same kind of parang governance that Jesse gave them. Maraming malikhaing programa ang pinamana ni Jesse Robredo dito sa lungsod ng Naga. Mga programa nagpapamulat at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga ordinaryong mamamayan ng Naga. Simple lang yan. Kaya mo yan. Malikhaing paraan. Sa paraang malikhain. Kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsamahin. Pagbabago na lantad. Lantad na pagbabago. Tuloy-tuloy na pagunlad. Tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nanunupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad, na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalat na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by the Development Bank of the Philippines.